Hello mga friendship, nandito na naman po, nagbabalik po ang mga mata ni Angelita. Maghahatid na naman po sa inyo ng sari-saring komentaryo sa gabing ito dahil sa napakarami na pong issue ang meron tayo sa Pilipinas ngayon. Nakita naman ninyo, sunod-sunod ang mga hearing, Senate hearing, di ba, ni Senator Amy Marcos. Isa ba talaga siyang Marcos? Dapat hindi niya ginagamit yung Marcos, di ba? Dapat Amy Manotok na lang siya. Bakit nga kaya ayaw niyang gamitin yung Manotok? Dahil hindi sikat? Kasi ang Marcos is mas sikat talaga, di ba? Kaya ayaw niya siguro ng Manotok. Pero hindi siya karapat-dapat mga friendship sa pagiging isang Marcos di ba? Ganun lang yun Okay, mga friendship, bago tayo mag-start bago ko ipakikita sa inyo ang video ng ating tatalakayin, hayaan niyo munang bumati ako sa inyo ng isang magandang araw, mga friendship. Okay, buongiorno mes ames, and buenos dias, señor and señora, señorito, señorita, mi amigos, mi amigas. And of course, mayad nga adlaw kanindong tanan mga kaiban. Diyan po sa Palawan, sa mga taga-Kuyo, at sa lahat po ng mga Kuyunin na nasa Palawan po ngayon. Guten Tag! And Assalamualaikum Yaum Sayyid! Of course, Kifak and Kifik Habibi para sa ating mga kaibigan, mga Lebanese at Arabic. Now, okay mga friendship, ito po ang topic natin is yung tungkol po sa mga pa-hearing effect ni Senator Amy Marcos, no? Mga hearing niyang wala namang kakwenta-kwenta. Yung mga topic na walang kakwenta-kwenta. Nasa dahig na si former President Duterte, former President Duterte, pero hindi pa rin sila makamove on. O, di ba? Talong-talo kayo ni Vice President Sara Duterte, naka-move on na siya. Kayo hindi pa. Di ba? Alam niyo itong mga JAJO na mga nasa Senadong to. Isa na yan nangunguna si Amy Marcos Manotok. Si Amy Manotok. Hindi siya kasi karapat-dapat mag-iisang Marcos. Kasi wala siyang kwentang pagiging isang Marcos. Di ba? Biu-biu siya. Okay, mga friendship. Bago pa lang ito panoorin muna natin. Okay. Since the time up to this point, sir, that question never crossed my mind that this could be illegal. First and foremost, the DOJ team is with me, the Prosecutor General is with me, the Chief of the Philippine National Police is with me. So I don't think there's any reason for me to have any doubt on the legality of the order. How about violation sa Bill of Rights na ginawa ninyo? Again, sir, the DOJ is with me, the Chief PNP is with me, so I really don't have any reason to believe on or question the legality of the order, sir. So I do believe up to this point, since we started this operation, that everything that we did is within the bounds of the law. Ako, General Torre, dinig namin paulit-ulit si Attorney Delgra, Article 59. At nalilito kami, ba't hindi mo tinawagan yung DOJ? Teka, may Article 59 na sinasabi. Abogado ka ba? Ma'am, speaking of the DOJ, Attorney Fadulion, the Prosecutor General, was there. Nandun kayo at sinagot ninyo yung sinisigaw ni Attorney Delgra na Article 59 ng Rome Statute po. We were there, Madam Chair, and we heard everything. Pero if I may be allowed to put things in proper context, kasi yung tinitingnan po nating video is just a portion or snippet of what actually happened. Tagal na po namin iniintay yung buo, pero wala namang ibinibigay. Ma'am, hindi po, maaari po siguro nating hingin yan dun sa mga kapulisan because meron naman po sila mga body-worn cameras the whole time that the incident... Matagal na po namin iniintay at hinihingi. At any rate po, ma'am, if I may, yun nga po, yung nakikita po nating video at ang pinapakita po ay isang portion lamang po nung nangyari nung buong araw na yon. Now, yung sinasabi po ninyo na if si General Torre exerted unreasonable force
it was not, if you look at that video on its face, kung yun lamang po, it would appear that way. But if you look at how it escalated from the time that they were brought there up until the time that the arrest was effected, you will understand, or we will all begin to understand what it is that actually transpired. Hindi naman po yan sabihin natin na pagpasok po tuwing pumapasok si General Torre, namimwersa o nananakot o nagbabanta. Marami pong beses at saksi ho kami doon sa pangapakiusap at pagpapasensya ni General Torre the entire time that the warrant was being effected. Sinasabi po ninyo, Prosecutor Fadulion, naubos na yung pasensya, kaya wala nang karapatan. Hindi ko po sinasabing naubos yung pasensya. Parang ganun kasi sabi, gabi na eh. Ang tagal na eh. Yun ho yung perspective ni General Torre. Pero sinasabi ko po, from an observer's point of view who was there, yung proseso po ay sinunod at mahaba hong panahon ang pinadaan bago po tayo dumating dun sa punto na kinailangan ng gawin ni General Torre na siguro pagsabihan at nung hindi sumunod ay pinusasan si former E.S. Medialdea at para lamang po maihiwalay sila kay former President Duterte na yun ang kanila pong gustong makuha. Kasi po, hindi po nakikita ron na sinasabi natin, tumayo lamang naman, naglagay lang naman ng upuan. Hindi po ganun ang nangyari. Yun ang nakikita sa video eh. Exactly, Wala ma'am. namang ginamit na dahas, wala namang sigawan, wala namang pagbabanta. Yes, but prior Hindi to naman tumulak. prior to that, Madam Chair, there were instances when the things that sina General Torre wanted to do were being impeded. So, I would understand also from the perspective of General Torre, he had a mission that he had to implement and accomplish. He could not do it because of the so many usap ho muna. Nung hindi po sumagot o tumugod dun sa pakiusap, doon na po umabot sa punto na kailangan na po pusasan. Okay, mga friendship, napanood po natin, di ba? Kung ano yung, pangalawang Senate hearing na po ito. Walang kakwenta-kwenta kasi para lang po silang mga sirang plaka. Di ba mga friendship? Parang sirang plaka to si Senator Amy Manotoc na to. Parang sirang plaka. Walang kakwenta-kwenta ang mga tinatanong nila. Parang ayaw nilang i-honor. Parang hindi nila pinaniniwalaan yung Department of Justice. Parang ayaw nilang i-honor kung ano yung naando sa mga article nila na sinusunod, no? Parang ayaw nilang paniwalaan, ayaw nilang maniwala. Parang napakahirap sa kanila na paniwalaan yung mga nakalagay sa batas na kung ano yung sinunod ng ating mga kapulisan, sinunod ng ating DOJ, parang hirap na hirap silang paniwalaan. Puro ang kanilang sinasabi is yung illegality. Diba? Illegality. Legal nga yung pagkakahuli kay former President Duterte, di ba? Illegal nga yun dahil ang DOJ hindi naman sila gagawa ng mga illegal na bagay. Ginagawa lang yung mga illegal na yun noong panahon ni Duterte kasi wala silang pakialam. Pero sa panahon na ngayon, bawal na ang illegal. Diba? So far, gagawin ba nila, huhulihin nila ng basta-basta si former President Duterte ng ganun-ganun na lang na walang proper na walang warrant of arrest, walang kahit yung nanggaling sa ICC, mga documentation, di ba? Of course, bago naman siguro gagawin ng mga kapulisan natin yan, lalong-lalo na si General Torre, maayos ng lahat, di ba? Smooth na. Bali, nandoon na yung lahat. Huhulihin na lang yung taong nagkasala. And para po natin malaman mga ka-friendship, no? Kasi, parang pinalalabas nila dito na talagang illegal kesyo kinidnap. Ito bang mga kapulisan natin, sa palagay nyo, basta-basta na lang sila huhuli, mamumosas ng mga tao na ganun-ganun na lang? Syempre hindi.
Diba? Nasa batas ho yan. May law tayo na sinusunod. Ewan ko nga lang ito kung bakit si Senator Amy Marcos Manotok na to kini-question lahat-lahat ng pwedeng i-question. Talagang hinahanapan nila ng kahit maliit na lang lang siguro ng nabutas na pagkunting pagkakamali para siguro yung galit nila, no? Para maibalik nila yung yung mga nangyari dito sa mga pulis natin na ginagawa lang naman ng trabaho. Mga friendship, kumbaga nga diba, yung mga kapulisan natin, trabaho lang yan, walang personalan. Ginagawa lang nilang trabaho nila. Yun ang malinaw doon, malinaw pa sa sikat ng araw. Ginagawa nilang trabaho nila and sinusunod lang nila kung anong mga utos sa kanila. Diba? And mga friendship, eto pa, masyado nilang pinag-iinitan talaga si General Torre, no? Gusto rin nilang ipakulong si General Torre dahil si General Torre ang humuli kay FPRRD? Na pinag-iinitan nila ng gusto, Alam mo, tinitignan ko pa lang ang mukha ni Senator Amy at Senator Bato, halos magkahawig na sila Diba? Magkahawig sila. May buhok nga lang si Senator Amy. At si Senator Bato, wala nga lang buhok, kalbo nga lang siya. Nagkabuhok lang si Senator Amy Manotok Kung wala ring buhok yun, magkamukha na talaga sila ni Bato. Diba? Wala na talagang duda. Magkamukha na at magkakulay pa. Alright. And ayan mga friendship, narinig naman natin yung sinabi ni Jose Raul Vasquez, diba? Yung sa Department of Justice. Pinaliwanag niya naman ng maayos, pero parang hindi pa rin naiintindihan yun. Mga senador na to na mga prodo. Diba? Pro Duterte. Hindi pa rin nila naiintindihan yung kahit paulit-ulit na sa kanilang ipinaliliwanag ng ilang beses. Hindi pa rin nila naiintindihan. Para bang napakalabo pa rin sa kanila. Bakit kaya si Senator Amy, bakit kaya siya nag-conduct ng Senate hearing na to, no? Hindi naman niya naiintindihan yung mga nagaganap. Panay lang ang salita ng salita. Ganyan, panay lang ang tanong ng tanong. Mukha namang wala siyang alam dyan, di ba? Ano kayang gusto niyang palabasin? Hindi natin maintindihan mga friendship Para bang nagpapalakas talaga sa mga Duterte, no? Namamangka nga raw siya sa dalawang ilog Sabi pa nga ni Attorney Panelo, namamangka sa dalawang ilog kaya hindi niya alam kung saan doon sa dalawang ilog ang tamang ilog na dapat niyang baybayin, di ba? Senator Amy, kung gusto mo, doon ka na lang dapat sa mga prodo. Sa bagay, nakikita naman natin prodo ka naman talaga na ngayon, di ba? Kaya naghahanap kayo ng butas para lang ma-prove ninyo na tama kayo. Diba? Parang ganun yun O, diba mga friendship? Bakit nga kaya hindi nila hingiin talaga yung kabuuan ng video, no? Para matigil na to si Senator Amy. Dapat panuurin muna niya ng gusto yung buong video. Matagal na raw niyang hinihingi. Matagal mo nang hinihingi, Senator Amy. Ano na lang ang kwenta ng pagiging senator mo? Kung hindi mo makuha-kuha yung kabuuan ng video. Na hanggang ngayon, hindi mo makuha-kuha. Sana nila nagagaling ang power ng mga Duterte, di ba? Di dapat sana nakuha na ninyo yan. Tapos pinapanood nyo sana ng maayos, pinapanood nyo ng buong buo para naiintindihan nyo yung sitwasyon. Para sana naiintindihan nyo na kung may mali nga talaga sa pag-aresto. Di ba? Ganun lang yun Senator Amy, alam mo, hindi ka na naiintindihan ng mga Marcos loyalist Sa totoo lang, baka hindi ka na manalo ngayong butuhan. Kasi hindi ka wala kang kwenta. Alam mo ba yun? Napaka-bias mo.
puro ka puro ka propaganda, no? Yung sarili mo lang iniisip mo. Nandun ka kumakampi sa mga nagpapatupad ng batas na puro kawalang hiyaan at ang ipinatutupad mga hindi magagandang batas. Puro ka nandun ka, parang pinapanigan mo sila. Kapares nga ng mga sinabi ko dun sa una kong video, di ba? Etong mga taong to, pinapanigan nila yung mga pag nakakagawa ng mali at may kaso, yung mga taong kilala, pinagtatanggol nila. Kailangan pagbayaran yung mga ginawang kasalanan, pinagtatanggol nila ng husto, di ba? Kung pwede lang, talagang lahat ng puwersa nila, ng power nila, gagawin nila para lang sa taong yun. Pero kapag hindi naman kapag hindi naman mga popular, maano pa kaya ang mga mahihirap, no? Ganun na lang. So wala na, nakakaawa. Kaya talaga sa Pilipinas, kailangan may pera ka Lalo na itong mga Duterte, naku, sa yaman yan, hindi mauubos ang pera ng mga yan. Kaya napakarami nilang perang pangbayad kung kani-kanino. Kaya lang, hindi natin alam kung binabayaran nila si Senator Amy, di ba? Hindi naman siguro. Kaya nga lang, nagpapabango lang talaga siguro ng husto ito sa mga Duterte. Hindi natin alam kung anong reason niya, kung anong purpose niya. Pero ang hindi niya alam, etong mga prodos, galit na rin sa kanya. Di ba mga friendship? Nagagalit na sa kanya kasi pati sila, iniisip nila, alam nyo, iniisip ng mga produce, nagpapaano lang yan, nagpapabango lang yan sa mga Duterte at sa mga DD para mapansin siya. O di kaya gusto niya pag-usapan siya para pagdating ng butuhan, popular siya, di ba? Pero hindi mangyayari yun, hindi naman siya, alam mo, Senator Amy, yung mga loyalist ng Marcos, nagagalit na rin sa'yo, naiinis na sila sa mga ginagawa mo. Katotoo lang. Yung mga produce, inis din sa'yo. Kasi nga namamangka ka sa dalawang ilog. Kaya sa akala mo ba nakakabuti sa'yo sa pangangampanya mo, sa pagiging senator mo, yung mga ginagawa mo? Hindi yan nakakabuti, mas lalo ka lang napapasama. Mas lalo mo lang sinisira ang pagkakakilala nila sa'yo, lalong-lalo ng mga Marcos loyalist. Kasi nagagalit na sila sa'yo. Hindi ka na rin nila maintindihan kung kanino ka ba talaga. Alam mo, dapat sana nasa gitna ka lang di ba? Kung ayaw mo dun sa kapatid mo, di huwag. Nasa gitna ka lang, hindi ka dapat gumaganyan, hindi mo dapat ginagawa yan mga bagay na ganyan. Kasi nasisira ka lang ng gusto. Nagiging katawa-tawa ka lang. Pinagtatawanan ka na lang ng mga produce. Kasi kahit na anong gawin mo, hindi naman sila naniniwala sa'yo. Ang nasa isipan pa nila, paraan mo lang yan. Paraan mo lang yan para mapansin ka. Kasi kulang ka raw sa pansin. Di ba? Senator Amy, tigil mo na yung ginagawa mo, walang kakwenta-kwenta, para kang sirang plaka. Sa totoo lang. Hindi na nakakatuwa ang ginagawa mo, nakakainis na at nakakabwisit na. And mga friendship, eto naman pakinggan naman natin si Attorney Delgra. I also talked to him separately. At I appealed to him. Nakikita mo na kung anong ginagawa ni General Torre sa ating presidente. Disrespecting the president, tinatakot, no? We will do it the hard way or the easy way. We have invoking the medical emergency. We have invoking Article 59. At palagi sinasabi nitong tatlo na it's beyond their pay grade. Okay, mga friendship, ayan. Narinig naman ninyo yung sinasabi ni Attorney Delgra, di ba? Alam naman natin yan na ito produce ito. Meron lang ho ako napapansin, no?
Kasi although hindi naman na presidente si Duterte, pero hanggang ngayon si Duterte pa rin ang presidente nila. Tignan nyo na lang kung magsalita sila, puro si presidente. Parang ayaw talaga nilang mawalay sa pagiging presidente si Duterte, no? Hanggang ngayon, si Duterte pa rin ang presidente nila. Kaya talaga makikita natin ganyan sila kahimudpwit sa mga Duterte. Kasi hanggang ngayon, kahit di na presidente yung kanilang nila, yung Lord Duterte nila, presidente pa rin ang tawag nila. Hanggang ngayon, siya pa rin ang presidente nila. O ayan mga friendship, di ba? Pinasight in contempt pa sila Kanilaw. Pinasight in contempt pa ni Bato Tache at saka ni Aimee Manotok sila Kanilaw, di ba? Kasi nagsinungaling tao. Okay, panoorin muna natin to. Find your answers very misleading. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. Chance. Opo, ano po yung Mr. Senator ko, ano po yung nabanggit ko kanina? Yun po. Nandun ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandun ka. Hindi mo. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilaw in contempt. Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto Ma'am, mo. again, may I clarify again, please? Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are answerable by another jurisdiction, but not our jurisdiction. So, it's very hard to answer something that works in a different manner. Okay, mga friendship, no? Nakakatuwa. Pinasight in contempt ni Bato Tache sila Kanilaw, no? Ngayon, walang nag-motion. Ang nangyari naman, ni-release naman ni Senate President Chis Escudero sila Kanilaw. Di ba? Di ba mga friendship? Si Bato Tache, walang kakwenta-kwenta yung reason niya para lang ipasight in contempt niya si Lacanilaw. Hindi naman nagsinungaling sila Kanilaw, di ba? O talagang hindi niya alam. Ibig sabihin, sasabi siya ng totoo kasi hindi talaga niya alam Wala siyang alam dun. Pinasight in contempt niya. Nakakatawa para silang mga UGOK. mga friendship na nangyari Hindi pumayag si Chis Escudero, yung Senate President na i-cite in contempt sila Kanilaw. Diba? Nakakahiya. Kahiya-hiya sila. Eto, panoorin natin na yung sinabi ni Chis Escudero para doon sa Senate in contempt na sila Kanilaw. Escudero, Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before he could receive a copy of it. The Senator's chief says Lacanilaw was detained without the requisite approval and due process. Escudero said on voice release as a matter of regularity and out of humanitarian consideration. While Escudero debunks Marcos' claims, he says he's willing to comply with the requisites of due process. Therefore, he says he will issue a show cause order against Lacanilaw, directing him to explain within 5 days why he should not be cited for contempt by the Senate panel. Escudero stresses that all senators are aware that under the rules of the Senate, the power of a committee chairperson to order the arrest or detention of any resource person is subject
to the approval of the Senate President. He says Senator Marcos must have conveniently forgotten that approval of the Senate President is not automatic nor ministerial simply because she desires it. Escudero emphasizes that the Senate shall not be used for petty partisan interests, especially by those seeking re-election in the May midterm polls. Senator Marcos is leading the investigation into the arrest of the requiring the Senate President's approval before any resource person is detained. Escudero adds he will not allow the Senate to be weaponized for petty political gain, especially by those seeking re-election in the 2025 midterm polls. Ayun nga mga friendship, no? Yun palang pag nagsasite in contempt sila, subject to approval of the Senate President pa pala. So sorry na lang sila kasi ayaw ni Chess Escudero ng ganun, 'di ba? Kasi parang araw nagagamit about sa politika, 'di ba? Alam naman natin, ganun talaga ang kalakaran eh. Para bang mga friendship na ang nangyayari dahil gusto lang nilang i-cite in contempt yung isang tao, kasi yun lang, ganun lang ang pagkakamali, isa-cite in contempt na nila dahil gusto lang nila, 'di ba? Oh. Tama nga naman si Senate President Chess Escudero, simply because she desires it, 'di ba? So si Senator Amy Marcos parang dinidisregard niya yung rule or conveniently na nakakalimutan nila na kailangan ng approval ng Senate President bago nila magawa yung gusto nila, 'di ba? Yung pagpapasite in contempt na gusto nilang mangyari kay Lacanilaw. Oh, 'di ba? Eh di napahiya ngayon sila. Pinasite in contempt nila sila Lacanilaw. Ano nangyari? Walang nangyari, 'di ba? O kasi inirelease rin siya ng Senate President. Grabe, nakakahiya sila. Nakakahiya yung ano nila, no? Parang mga makasarili sila. Dahil sa pansarili lang nilang interest, kaya nila ginagawin dahil nagagalit sila. Diba? So, hindi talaga papayagan ng Senate President yun. Kaya, nangyari, di napahiya sila, parang sampal sa kanila yun, ni Bato Tache, di ba mga friendship? Kasi hindi natupad yung wishes nila, yung gusto nilang ipasite in contempt sila kanila, inirelease naman ng Senate President. Ano ngayon sila? Di ba nga sila. Ay nako, mga friendship. Okay, siguro hanggang dito na lang muna tayo. Magpapaalam na muna po ang mga mata ni Angelita. Alright mga friendship. Tschüss. Adios. Mos buemos. Que tengas un buen día. Aribor, mis ames. Sarabaradichi, mga friendship. Bye-bye. I will see you on my next video. Bye!